Time check po mga kamag-anak, alas 9 na po. At kasalukuyan po tayo nagpapa-harvest ng mais ng kapatid ko. Bali, binubuhat lang po mga kamag-anak, sinasako-sako tapos inilalabas dito sa may gilid para maikarga sa kariton. Ito po kasing maisan niya mga kamag-anak ay meron pong mga nakatanim na okra sa loob. Kaya hindi po siya pwedeng pasukin ng kariton. So ang ginagawa po pagkapitas, ilalagay lang po dito sa mga pagitan na ganyan. Tapos po meron pong magsasako at bubuhat niyan papunta sa may kariton. Ito nga po mga kamag-anak yung itsura nung mais po nung kapatid ko. Ayan o. So madalas niya pong ginagamit sa kanyang pagpapataba, urea po at tripling 14. Bali, ganito nga po mga kamag-anak yung ginagawa. Pag nakabuntun po na ganyan, merong magsisilid po sa sako. Pagkasilid po sa sako, ay bubuhatin naman po palabas dito sa loob ng maisan. Ayan po mga kamag-anak, puno na po yung kariton. So, dadali na po yan dun sa may ponduhan. Ayan po, loaded na loaded mga kamag-anak ko. Medyo maputik lang po ng konti at umulan po. Medyo mahirap nga po mag-harvest ng ganitong klaseng mais yung mga naka-intercropping dahil sa halip nga po na mapapasok ng kariton, ang gagawin po dito ay mano-mano pong bubuhatin para hindi po masira yung mga tanim sa loob ng maisan. Medyo mahirap po sa part ng mga mamimitas dahil po sa halip na pipitas lang sila ay magbubuhat pa sila. Pero kagandahan po noon mga kamag-anak ay medyo malaki po yung kanilang sweldo. Mga kamag-anak, ayan po. Ito po, yung pamerienda ni Utol. Ayan o, sopas. Napakasarap nito. Tama-tama po sa panahon mga kamag-anak kasi po kauulan lang dito. Ayan o. Yan, unahan natin yung mga mangariton tsaka yung mamimitas. Tara, tikman na natin. Let's go! At nung mga oras nga po na to mga kamag-anak ay umahon na po yung ating mga mamimitas at mga mangangariton para magmerienda. At dahil wala pa nga po yung ELF mga kamag-anak at may trabaho pa tayo bukas ay hindi na po natin inantay matapos. Yun lang, paalam!